Ngayon, sa Tsina, nagmistulang domino ang mga gusaling gumuho at ang mga lungsod ay naging laot ng putik. Muli na namang bumigay ang dam na kumitil sa buhay ng 170,000 katao, 11 taon na ang nakalipas. Ang nakakagulat na katotohanan ay hula na ng Pilipinas ang lahat ng ito 1 linggo bago mangyari. Ngunit ang Tsina, isang dakilang bansa, ay nagtatanong, bakit kami maniniwala sa teknolohiya ng isang maliit na bansa? Ang naging kapalit ng pagbaliwala sa Pilipinas ay napakalupit. 20,000 20,000 katao ang namatay at ang Tsina, sa pagtatangkang itago ang katotohanan, ay labis na napahiya sa internasyonal na komunidad. Ngayon, ilalabas namin ang nakagigimbal na kuwento na nasaksihan ng isang Pranses na structural engineer na nakaligtas. Ako si Andre Dubois, isang structural engineer mula sa Pransiya. Sa loob ng mahigit 30 taon, nakilahok ako sa mga malalaking proyekto ng konstruksyon sa iba't ibang bansa, ang pagkukumpuni ng Eiffel Tower sa Paris, ang pagtatayo ng Viaduct de Millau, ang The Shard sa London, at ang Burj Khalifa sa Dubai. Lahat ng ito ay gawa ko. Alam ba ninyo kung bakit ko ngayon sasabihin ang kuwentong ito? Dahil ang nasaksihan ko ay ang pinakamasahol na tinangkang itago na kalamidad sa kasaysayan ng tao. Ang proyekto ng muling pagtatayo ng dam sa Timog Tsina ay isang makasaysayang proyekto na naglalayong itayo muli ang dam ng Bangungot na lumamon sa 170,000 katao noong 1975 gamit ang pinakabagong teknolohiya. Mula sa sandaling dumating ako sa Beijing Capital International Airport, lahat ay tila perpekto. Ang walang katapusang highway, ang mga gusaling umaabot sa langit, at ang high-speed train na tumatakbo sa 350 km/h. Labis akong namangha sa karingalan ng Tsina. Gayunpaman, isa lamang itong malaking ilusyon, ang pagguho ng department store sa Zhengzhou. Ang unang senyales ng abnormalidad ay isang malakas na pagyanig sa ikapitong palapag ng isang department store sa Zhengzhou. Nayanig ang chandelier sa French restaurant. Ang aking kutob, bilang isang taong nakakita na ng maraming gusali sa loob ng 30 taon, ay sumigaw. May malaking mali. Noon, nagsimulang lumitaw ang mga bitak sa kisame. Ang mga bitak na kasing nipis ng buhok ay kumalat na parang sapot ng gagamba. 1 segundo, 2 segundo, tila bumagal ang oras, at pagkatapos isang pagsabog. Gumuho ang kisame, nilamon ang isang buong mesa. Natabunan ng konkreto ang isang batang magkasintahan. Naghalo ang sigaw, alikabok, at takot. Ang mga tao ay nakatayo lang, hindi pa rin naiintindihan ang nangyayari. Ang kulturang Tsino ng pagpapanatili ng mukha, mianzi, ay tila pumilay maging sa kanilang likas na instinct para mabuhay. Nagsimulang lumubog ang buong sahig ng ikapitong palapag. Instinctively, tumalon ako malapit sa isang haligi at nasaksihan ko ang isang babae na nawala kasama ng sahig patungong ibaba. Ang huli niyang sigaw ay bumabalik pa rin sa aking bangungot. Nagmamadali akong naghanap ng hagdanan. Ang mga palapag sa ibaba ay gumuho na parang domino. Ang ika-6, ika-5 at ika-4 na palapag ay naipit ng parang pancake. Sa hagdanan, nakakita ako ng isang matandang lalaki na nakahiga. Siya ay 64 taong gulang, ngunit ang adrenaline ay umapaw sa akin. Binuhat ko siya sa aking likod at tumakbo pababa sa hagdan. Paglabas ko at pagtakbo ng mga 100 metro, lumingon ako. Ang 7-story building ay naipit na lang sa taas na 2 palapag. Bawat palapag ay wala pang 30 sentimetro ang kapal. May true 00 katao roon. Ngunit ang bangungot ay nagsisimula pa lamang. Ang katabing 25-story condominium building ay nagsimulang tumagilid. Ang shockwave mula sa pagguho ng department store ay sumira sa pundasyon. Isang malaking X-shaped na bitak ang lumitaw sa panlabas na dingding. Ito ang senyales ng shear failure, ang pinakamahinang paraan ng pagguho ng isang gusali. Sa balkonahe ng ika-17 palapag, isang babae ang may hawak na bata. Isang desperadong sitwasyon, hindi makatalon, hindi makatigil sa loob. Sa sandaling nagtagpo ang aming tingin, tumagilid ang gusali ng 30 degrees at gumuho patagilid na parang isang dambuhalang puno na bumagsak. Ang buong 25 palapag ay bumagsak sa lupa. Sa gitna ng usok at alikabok na bumalot sa lungsod, napagtanto ko, hindi lamang ito pagguho ng gusali. Ang tubig ay nagsimulang sumabog mula sa iba't ibang bahagi ng kalsada. Tumilapon sa ere ang mga takip ng manhole
at ang putik na tubig ay umagos mula sa butas na parang geyser. Nabiyak ang aspalto at gumalaw ang mga bloke ng sidewalk. Ang mabilis na pagtaas ng groundwater level ay nangangahulugan lamang ng isang bagay. Isang hindi maisip na dami ng tubig ang tumatagos sa ilalim ng lupa sa isang lugar at ang pundasyon ng lungsod ay nagiging parang lugaw. Bilang isang structural engineer na may 30 taong karanasan, alam ko, ito ang simula ng isang dambuhalang kalamidad. Ang bangungot ng 1975 ay nagsisimula na namang mangyari. At pagkalipas ng ilang araw, nalaman ko ang nakagugulat na katotohanan. Tumpak na hinulaan ng isang doktor mula sa Pilipinas ang lahat ng ito. Ngunit binaliwala ito ng Tsina na nagsasabing, bakit kami maniniwala sa teknolohiya ng isang maliit na bansa? Ang kapalit ng kanilang pagmamataas ay hindi maisip, ang binaliwalang babala ng Pilipinas. Kinabukasan, pumasok ako sa site office ng Dam Reconstruction Project. Hindi ko maalis sa isip ang pagguho ng gusali kahapon, ngunit kailangan kong ipagpatuloy ang trabaho. Ang opisina ay isang temporaryong 3-story prefabricated building, 15 kilometro ang layo mula sa dam. Punong-puno ito ng pinakabagong kagamitan. Mula sa bintana, mas mataas ang level ng tubig sa ilog kaysa karaniwan. Ang kulay ng tubig ay parang chocolate milk na may halong putik. Pagpasok ko sa opisina, nagkakatipon ang aking mga kasamahan. Tila malaking balita sa Tsina ang pagguho ng department store kahapon. Gayunpaman, ang media ng Tsina ay nag-uulat lamang tungkol sa structural defects ng isang lumang gusali. Dr. Dubois, nandoon daw po kayo sa lugar kahapon? Tanong ni Tanaka, isang engineer mula sa Japan. Siya ay nagtapos sa University of Tokyo at isang autoridad sa kaligtasan ng dam. Oh, nakakakilabot. Gumuho ang gusali sa isang iglap. Sa tingin ko, hindi bababa sa 200 katao ang natabunan, sagot ko. Nakakalungkot, pero tipikal yan sa industriya ng konstruksyon ng Tsina. Masyadong binibigyang diin ang bilis, sabi ni Dr. Miller na mula sa Germany. Habang nakikipag-usap ako sa aking mga kasamahan habang umiinom ng kape, isang notification ng email ang lumabas sa screen ng aking computer. Tiningnan ko ang sender, isang hindi pamilyar na pangalan, Dr. Maria Elena Marilen Reyes. Ipinakilala niya ang sarili bilang isang professor ng hydrology mula sa University of the Philippines Diliman, UPD, at kasalukuyang senior research fellow sa Advanced Hydrology Research Institute of the Philippines, AHRE. Ang paksa ng email ay hindi karaniwan. Emergency, babala tungkol sa sitwasyon ng dam sa Tsina. Kinakailangan ang agarang kumpirmasyon. Noong una, inakala ko na spam lang ito. Napakaraming kakaibang email sa mga araw na ito, nakatanggap pa ako ng email mula sa isang Nigerian prince na nangangako ng mana. Ngunit pagtingin ko sa nilalaman, iba ito, tumpak niyang binanggit ang aking pangalan at alam niyang kasali ako sa proyektong ito. Binanggit pa niya na nasa Zhengzhou ako kahapon. Na-curious ako at binuksan ko ang email. Mahal na Dr. Dubois, ako si Marilen Reyes. At pinamamahalaan ko ang Integrated Water Management and Information System, IWMS, ng Pilipinas. Nakita namin ang isang napakabahalang sitwasyon pagkatapos suriin ang datos ng meteorolohiya at hidrolohiya sa Henan Province ng China. Agad akong kumontak, mangyaring tingnan ang kalakip na file. Ito ang resulta ng pagsusuri ng aming satellite data at artificial intelligence. Ang kasalukuyang bagyo ay inaasahang kukuha ng hindi inaasahang ruta dahil sa Fujiwara effect at inaasahan ang record-breaking na pag-ulan sa Henan Province. Mula pa sa unang pangungusap, mayroong profesionalismo at pagkaapura. Bakit nag-aalala ang isang tao sa Pilipinas tungkol sa dam sa Tsina? Pero nagpatuloy ako sa pagbasa. Ang email ay may kalakip na komplikadong mga graph at datos. Ito raw ay resulta ng pagsusuri ng kanilang IWMES. Ngayon lang ako nakarinig ng ganoong sistema. Ang interface ay may halong Tagalog at Ingles, ngunit ang mga graph at numero ay universal. Ito ay binuo upang maintindihan ng sinuman. Inaasahan na ang pag-ulan sa buong Henan Province ay lalampas sa 1,200 mm sa loob ng 72 oras. Lalo na sa dam na ito, isinasaalang-alang ang kasalukuyang level ng tubig at inaasahang daloy, may 85% posibilidad na umabot ito sa kritikal na level ng tubig. 85%. Ito ay hindi isang bilang na maaaring balewalain. Sa pagtataya ng panahon, ang 85%
ay nangangahulugang halos sigurado. Ang sumunod na nilalaman ay mas nakagugulat. Ang pagsusuri ng aming Artificial Intelligence, AI, ay nagpapakita na ang pagguho ng gusali kahapon sa Zhengzhou ay sanhi ng paghina ng pundasyon dahil sa biglaang pagtaas ng groundwater level. Ito ay isang senyales ng malawakang pagbaha. Batay sa pagsusuri ng nakaraang datos, isang katulad na ground phenomenon ang naiulat 3 araw bago bumigay ang dam noong 1975. Bigla akong kinilabutan. Ang pattern ng 1975 ay umuulit. Narinig ko na noon na binaliwala ang mga senyales ng abnormalidad ilang araw bago ang insidente. Ang email ay nagtapos ng ganito: "Para sa iyong kaligtasan, Dr. Dubois, mariing inirerekomenda namin na lumikas ka kaagad. May posibilidad na maulit ang trahedya ng 1975. Ang buhay ng tao ang pinakamahalaga. Wala nang mas mahalaga kaysa sa dangal ng bansa o pampulitikang konsiderasyon. P.S. Ipinadala ko rin ang email na ito sa Ministry of Water Resources ng China, ngunit wala akong natanggap na tugon. Mangyaring tanggapin ang babalang ito ng seryoso, lalo na ikaw na isang eksperto sa lugar." Ilang sandali akong nakatingin sa screen. Dapat ba akong maniwala? Ngunit ang tumpak na paglalarawan niya sa pagguho ng gusali na nasaksihan ko kahapon ay hindi ko maalis sa isip. Tanghalian. At nagtungo ako sa cafeteria ng empleyado. Ang buffet na Chino ay masarap. Kumuha ako ng mapo tofu at sweet and sour pork at naghanap ng upuan. Umupo sa harapan ko si Director Huang Ziken. Palagi siyang kumakain ng parehong menu, fried rice, egg drop soup at tsaa. Sabi niya, 20 taon na niyang ginagawa iyon. "Director Huang, may natanggap akong kakaibang email mula sa Pilipinas. Maingat kong sinimulan." Itinigil ni Director Huang ang kanyang chopstick at tumingin sa akin. "Mula sa Pilipinas? Ano ang nilalaman?" "Isang babala na delikado ang dam. Nagpadala sila ng datos mula sa isang sistema na tinatawag na IWMES. Napakadetalyadong pagsusuri." Ang ekspresyon ni Director Huang ay agad na tumigas. Ibinaba niya ang chopstick at lumingalinga sa paligid, tila nagche-check kung may nakikinig. "Huwag kang maniniwala sa ganoong bagay," mahinang sabi ni Director Huang. "Ito ay isang sabuatan ng mga panlabas na puwersa. Naiinggit ang Pilipinas sa ating teknolohiya, pero napaka-espesipiko ng datos. Hinulaan din nila ang pagguho ng gusali kahapon." "Dr. Dubois," biglang tumaas ang boses ni Director Huang. Tumingin sa amin ang mga tao sa paligid. Ibinaba niya ulit ang kanyang boses at sinabi, "Sino ang paniniwalaan mo? Ako na nagtatrabaho rito sa loob ng 20 taon o isang Pilipino na hindi pa kailanman nakarating dito. Ang dam na ito ay ibang-iba sa 1975. Itinayo ito gamit ang pinakabagong pamamaraan at ang safety factor ay doble sa internasyonal na pamantayan." Kinuha niya ang isang maliit na notebook mula sa kanyang bulsa at binuksan ito. Punong-puno ito ng iba't ibang numero ng dam. "Tingnan mo, ang pinakamataas na kapasidad ay 2.5 bilyong tonelada. Ang kasalukuyang imbakan ay 1.2 bilyong tonelada. Marami tayong margin. Ang pinakamataas na dami ng discharge kada oras ay 53,000 cubic meters. Kayang-kaya natin ang anumang pag-ulan." May punto siya. Nakita ko rin ang mga blueprint at talagang sapat ang safety margin. Ngunit bakit may bahagi ng aking puso na hindi mapakali? Hapon, mayroong weather briefing. Si Dr. Wang, isang meteorology expert na ipinadala mula sa China Meteorological Administration at isang veterano na nagtrabaho sa Peking University sa loob ng 30 taon, ang nagsimulang magpaliwanag. Umakyat sa hilaga ang bagyo. Lumabas sa screen ang satellite photo. 2 malaking ipo-ipo ang nakita. Pero mataas ang posibilidad na mag-shift ang ruta nito patungong silangan. Tutuloy ito patungo sa Pilipinas. "Magkano ang inaasahang pag-ulan?" tanong ko. Kumpiyansang sumagot si Dr. Wang. "Inaasahan namin na hanggang 400 mm ang pag-ulan sa buong Henan Province. Kayang-kaya kontrolin." Noong nakaraang taon, umulan ng 350 mm at walang problema, 400 mm. Malaking pagkakaiba ito sa 1,200 mm na hinulaan ni Dr. Reyes. Sino ang tama? Tungkol po dyan, Dr. Wang, tinaas ni Tanaka ang kanyang kamay. Hindi ba posibleng mangyari ang Fujiwara effect kung magkalapit ang 2 bagyo? Ang Fujiwara effect ay isang phenomenon kung saan ang 2 bagyo ay naghihilahan at kumikilos sa isang hindi mahuhulaan na ruta.
Tinawag itong bangungot ng mga meteorologist dahil napakahirap hulaan. Medyo natigilan si Dr. Wang, ngunit agad siyang ngumiti at sumagot, posible sa teorya, ngunit ang posibilidad na mangyari ay mas mababa sa 5%. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng meeting, bumalik ako sa opisina. Madilim na ang kalangitan sa labas ng bintana, 3:00 pa lang ng hapon pero parang gabi na. At nagsimula ng humangin. Malakas na umuuga ang mga sanga ng puno at umalpas ang alikabok. May nadama akong kakaiba. Bumalik ako sa aking quarters at binuksan muli ang email ni Dr. Reyes. Sinuri kong isa-isa ang mga kalakip na datos. Hindi lang ito simpleng pagtataya ng panahon. Ito ay resulta ng komprehensibong pagsusuri ng satellite data, temperatura ng tubig dagat, jet stream pattern, at pressure distribution. Ang partikular na nakakaimpluwensya ay ang bahagi na tinatawag na Hydrological Prediction Model, batay sa Artificial Intelligence. Ang sistemang ito ay gumamit ng deep learning sa datos ng panahon sa Silangang Asya sa loob ng nakalipas na 50 taon. Ipinagmamalaki nito ang 94.7% accuracy sa trajectory at dami ng pag-ulan ng bagyo. Ang kasalukuyang sitwasyon ay nagpapakita ng napakalaking pagkakahawig sa pattern noong Agosto 1975, kung saan 2 bagyo ang sunod-sunod na nakaapekto. Nangingilabot ako habang tinitingnan ang graph. Ang pattern ng panahon noong 1975 ay halos pareho sa kasalukuyan. Ang pressure distribution, temperatura ng tubig dagat, at maging ang anggulo ng paglapit ng bagyo ay magkatulad. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Nagsimula ng umulan. Mahina pa. Ngunit ang tunog ng ulan na tumatama sa bintana ay tila masama. Kumidlat sa malayo at pagkatapos ng ilang segundo, narinig ang kulog. Paparating na ang bagyo. Nag-ring ang aking cellphone. Mula sa French Embassy, Dr. Dubois, inilabas ang typhoon warning. Maaari po kayong lumikas sa embahada kung kinakailangan. Salamat, pero ayos lang ako. Titignan ko muna ang sitwasyon. Ibinaba ko ang telepono at binuksan ang TV. Isang weather special ang ipinapalabas sa CCTV ng China. Mas mabilis na umaakyat sa hilaga ang bagyo kaysa sa inaasahan. Ngunit huwag mag-alala, mga mamamayan. Ang gobyerno ay naghanda ng kumpletong sistema. Kumpletong sistema? Iyon ba talaga ang kaso? 10:00 ng gabi. Lalo pang lumakas ang hangin at ulan. Nayanig ng husto ang bintana ng hotel. Tila babagsak ang mga puno sa labas. Noon, dumating ang isa pang email mula kay Dr. Reyes. Dr. Dubois, mabilis na nagbabago ang sitwasyon. Mas maaga ring lumalapit ang isa pang bagyo kaysa sa inaasahan. Tila nagsimula na ang Fujiwara effect sa pagsasanib ng 2 bagyo. Ang aming pinakabagong pagsusuri ay nagpapahiwatig na may posibilidad na lumampas sa 1,500 mm ang pag-ulan sa Henan sa loob ng 48 oras. Ang panganib ng landslide sa mga lugar sa itaas ng Agos ay lumampas na sa 90%, mangyaring lumikas sa isang ligtas na lugar. At kung maaari, ipaalam ang impormasyong ito sa lokal na autoridad. Kailangan nating iligtas ang maraming buhay hanggat maaari. 1,500 mm, 300 mm na mas mataas kaysa sa unang hula. Sa dami na ito, magkakaroon ng malaking kalamidad. Nag-alinlangan ako, ngunit tinawagan ko si Director Huang. Hello, Director Huang? Si Dubois ito. Bakit ka tumawag sa ganitong oras? Narinig ko ang inis sa kanyang boses. May bago akong datos mula sa Pilipinas. Nagsimula na ang Fujiwara effect. 1,500 mm sa loob ng 48 oras. Kalokohan, sigaw ni Director Huang. Ina-assume pa rin ng ating Weather Bureau ang 400 mm. Ano ba ang alam ng Pilipino? Pero, para lang sa worst case scenario. Dr. Dubois, ikaw ay isang dalubhasa sa istruktura ng dam, hindi sa meteorolohiya. Manatili ka sa iyong tungkulin at huwag nang magpagulo sa mga ganoong insendyari na email. Magkita tayo bukas ng umaga. Pinatay ang telepono. Ang reaksyon ni Director Huang ay masyadong emosyonal na nagdulot ng mas matinding pagkabalisa sa akin. Bakit siya masyadong depensiba? 2:00 ng umaga. Hindi ako makatulog. Narinig ko ang isang napakalakas na ingay. Tila tumama ang kidlat malapit sa hotel. Tumingin ako sa labas ng bintana at hindi ka panipaniwala ang tanawin. Ang ulan ay bumubuhos mula sa langit na parang talon. Ang kalsada ay ilog na.
at ang mga sasakyan ay inaanod na ng tubig. Naku! Tama si Dr. Reyes. Nagmamadali akong nagbihis at inilagay ang mahahalagang dokumento sa isang waterproof bag. May malaking mangyayari. May kutob ako, ang baha at ang paghaharap. 4:00 ng umaga. Ang lobby ng hotel ay siksikan na sa mga bisita na nagtatangkang lumikas. Mukhang balisa ang mga empleyado ng hotel. Nagsimula na pong pumasok ang tubig sa first floor. Lahat ay lumikas sa second floor pataas. Ang elevator ay naka-shutdown na at ang mga tao ay nag-uunahan sa hagdanan. Sa labas, malakas ang tunog ng sirena, ngunit tila walang nakakaalam kung ano ang gagawin. Ang mga nagtipon sa second floor ng hotel ay nanginginig sa takot. Mula sa bintana, nakita namin ang isang lungsod na binaha. Ang lobby sa first floor ay lubog na at patuloy na tumataas ang tubig. Ano bang nangyayari? 400 millimeters lang ang sabi ng Weather Bureau. Ano ang ginagawa ng gobyerno? Sumabog ang inis ng mga tao, ngunit huli na ang lahat. Ang manager ng hotel ay lumabas at nagtangkang magpaliwanag, ngunit wala siyang alam na detalye. Kalma lang po muna tayo. Hintayin natin ang pahayag ng gobyerno. Parating na ang rescue team. Ngunit walang dumating na rescue team. Hindi sila makarating dahil ang lahat ng kalsada ay lubog sa tubig. Mabuti na lang at nakakuha ng signal ang aking cellphone. Tiningnan ko ang balita. Nakagugulat ang mga headline. Baha sa buong Henan Province. Metro submerges, daang-daang na libing. Ngunit ang pinaka-nakakagulat ay ang sumunod na balita. Pagsisimula ng emergency discharge sa 150 dam sa buong bansa. Evacuation order sa downstream areas. 150 dam ang nagsimulang mag-discharge ng sabay-sabay, walang abiso. Ito ay resulta ng pagkataranta ng bawat lokal na pamahalaan at nagdesisyon ng kusa. Noon, isang mas nakakatakot na balita ang dumating. Malaking pagkawala ng buhay dahil sa biglaang baha sa river basin, katabi ng China. Mahigit 4,000 patay sa neighboring country dahil sa unauthorized discharge ng China. 4,000 katao. Sa isang gabi, 4,000 buhay ang nawala at sila ay mga tao mula sa ibang bansa na sana ay nailigtas kung nagbigay lamang ng abiso ang China. Umiyak ang mga tao na nakulong sa hotel. May naghahanap ng pamilya, may nawawalan ng pag-asa dahil lumubog ang kanilang bahay. Mabuti na lang at nakakontak ako sa project headquarters. Ang boses ni Director Huang ay lubhang nagbago. Dr. Dubois, ang sitwasyon ay wala na sa kontrol. Nanginginig ang kanyang boses. Anong nangyari? Ang level ng tubig sa dam ay lumampas na sa alert line. May napakalaking dami ng tubig at putik na umaagos mula sa inflow. Nagsisimula na ring mabara ang spillway. Parehong-pareho ang sitwasyon noong 1975. Ang putik mula sa landslide ay pumipilay sa kapasidad ng dam na mag-discharge. Kailangan nating ilikas kaagad ang mga naninirahan sa downstream, sigaw ko. Naghihintay pa kami ng utos, pero hindi pa nagdedesisyon ang Beijing. Nag-aalala sila sa kaguluhan. Nasisiraan ba sila ng bait? Ang buhay ng tao ang una? Ang sumunod na sinabi ni Director Huang ay mas nakakagulat. At lahat ng sinabi ni Dr. Reyes ay totoo. Nagkamali kami para sa aming Mianzi, para sa aming karangalan. Nawala ang linya. Malamang ay may problema sa komunikasyon. 8:00 ng umaga, nawalan ng kuryente ang hotel. Gumana ang emergency generator, ngunit hindi alam kung gaano ito tatagal. Umabot na ang tubig sa second floor, at lahat ay kailangang lumikas sa third floor. Noon, may nangyari na nakakagulat. Isang batang Chino ang nagdala ng laptop at nagsimulang ipakita ito sa mga tao. Mga kaibigan, tingnan ninyo ito. Nagbigay pala ng babala ang Pilipinas, 1 linggo na ang nakalipas. Ang screen ay nagpapakita ng data mula sa sistema ni Dr. Reyes. Tila screenshot ito ng isang tao na nag-post sa internet. Hinulaan ng Pilipinas ang lahat, pero binaliwala ng ating gobyerno dahil ayaw nilang kilalanin ang teknolohiya ng banyaga. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Totoo ba? Ibig sabihin, maiiwasan ito? Ang pagkamatay ba ng 4,000 katao ay maiiwasan? Nagsimulang kumalat ang galit. Galit ang mga tao sa katotohanang libo-libo ang namatay dahil sa Mianzi ng bansa. 10:00 ng umaga, isang mas nakakatakot na balita ang naiulat. Lumampas na sa 5,000 ang patay sa kalapit na bansa at higit sa 10,000 na buhay ang nawala sa loob ng China.
At pagkatapos, ang balita, lumitaw, ang pangunahing bitak sa dam. Tapos na, bulong ng isang tao sa desperasyon. Iyon mismo ang sandali. Isang babae ang tumakbo papasok sa lobby ng hotel. Basang-basa ng putik, ngunit ang kanyang mga mata ay buhay na buhay. Ako, si Liu Ziming. Reporter ako ng CCTV. Kilala siya ng mga tao. Isang sikat na investigative reporter. Makinig kayo, mga kaibigan. Itinatago ng gobyerno ang katotohanan. Binaliwala nila ang babala ng Pilipinas. May ebidensiya ako. Kinuha ni Liu Ziming ang laptop mula sa kanyang waterproof bag at nagsimulang ipakita sa mga tao. Ito ang babala ng Integrated Water Management and Information System, IMIS, ng Pilipinas. Isang linggo na ang nakalipas. Tumpak nilang hinulaan ang lahat, ang pagguho ng gusali, ang dami ng pag-ulan, ang panganib ng dam, at maging ang pinsala sa kalapit na bansa. Ang screen ay nagpapakita ng datos na ipinadala sa akin ni Dr. Reyes. Ang petsa ay nagpapakita na totoo ngang isang linggo na ang nakalipas. Pero bakit? Tanong ng isang matandang lalaki. May luha sa kanyang mga mata. Ang asawa at anak ko ay namatay sa ilog sa kalapit na bansa dahil sa unauthorized discharge ng China. Tumahimik ang lobby. Ang kanyang kalungkutan ay nadama ng lahat. Ipapaalam ko sa mundo ang katotohanan ito. Kahit hadlangan ako ng gobyerno, kahit isensor nila ako, lalaban ako hanggang dulo. Hindi na dapat may mamatay pa para sa Mianzi. Noon, nagring ang aking cellphone. Nakakagulat, si Dr. Reyes. Dr. Dubois, ligtas ka po ba? Oo, nakulong sa hotel, pero ligtas. Mabuti. Makinig po kayo. Mataas na ang posibilidad na gumuho ang dam sa loob ng 12 oras. Lumikas po kayo sa pinakamataas na lugar hanggat maaari. 12 oras? Opo, iyan ang resulta ng aming simulation. At dapat alam na rin iyan ng gobyerno ng China. Ngunit hindi pa rin sila makapaglabas ng opisyal na pahayag dahil hindi madaling ilikas ang 5 milyong tao. 5 milyong tao, iyan ang bilang ng mga naninirahan sa downstream ng dam. Ibinaba ko ang telepono at muling tiningnan si Liu Ziming. Nagpapatuloy siya sa pagpapaliwanag sa mga tao. Alam ba ninyo kung bakit ako naparito? Papunta na sana ako sa Beijing para i-broadcast ang katotohanan. Pero hinarang ang lahat ng kalsada. Kaya dito ako napadpad sa hotel na ito. Hindi papayag ang gobyerno na i-broadcast mo yan. Sabi ng isang nagtataka. Determinado si Liu Ziming. May kakampi ako sa loob ng TV station. Ibabato ko ang katotohanan ng live. 5 minuto lang ang kailangan ko. Tumingin siya sa akin. Ikaw si Dr. Dubois, tama? Sinabi ni Director Huang na ikaw lang ang banyaga na naniwala sa datos ng Pilipinas. Opo. Ako nga. Tulungan mo ako, Doktor. Kailangan ko ang testimonya mo. Kapag kinumpirma ito ng isang dayuhang eksperto, tataas ang kredibilidad nito. Nag-isip ako. Ngunit wala nang atrasan. Ang katotohanan ay kailangang isiwalat. Sige. Sasabihin ko ang lahat ng alam ko. Kinuha ni Liu Ziming ang isa pang bagay mula sa kanyang bag. Isang maliit na video camera. Mag-shoot muna tayo dito. Kahit hindi ako makarating sa TV station, maaari ko itong i-post sa internet. Nagsimula kaming mag-interview sa isang sulok ng hotel. Nagtipon ang mga tao sa paligid. Dr. Dubois, kailan mo natanggap ang babala ng Pilipinas? 5 araw na ang nakalipas. Isang Dr. Marilyn Reyes ang nagpadala ng email, resulta ng pagsusuri ng EWMS. Ano ang nilalaman? Hula ng malawakang pagbaha dahil sa bagyo. Nagbabala lalo na tungkol sa panganib ng dam. Tumpak din nilang hinulaan ang pagguho ng gusali sa Zhengzhou. Ano ang reaksyon ng autoridad ng China? Naalala ko ang usapan namin ni Director Huang. Binaliwala nila, sabi nila, sa buwatan ng panlabas na puwersa. Ayaw nilang tanggapin ang teknolohiya ng Pilipinas. Tumingin si Liu Ziming sa kamera. Mga manonood, narinig ba ninyo? Nagbigay tayo ng babala, may sapat tayong oras. Pero binaliwala ito ng gobyerno para sa kanilang miyanzi at karangalan. Ang resulta, 15,000 katao ang namatay. Nanginginig ang kanyang boses. Kasama ang pamilya ko sa mga namatay. Inanod ng tubig ang aking 8 taong gulang na anak. Kailangan naming itigil sandali ang shooting. Umiiyak si Liu Ziming. Umiyak din ang mga tao sa paligid. Lahat ay nawalan ng pamilya o hindi alam ang kaligtasan nila.
Pagkalipas ng ilang sandali, pinunasan niya ang kanyang luha at humarap muli sa kamera. Hindi ako susuko. Ipapaalam ko ang katotohanan ito sa buong mundo para wala nang mamatay pa dahil sa kasinungalingan. Noon, malakas na umuga ang hotel. Hindi lindol. Ito ay ang epekto ng napakalaking tubig na tumama sa gusali. Delikado na ang third floor. Sa mas mataas pa, sumigaw ang mga tao at nag-unahan sa hagdanan. Ang 5-story hotel na ito ay may 4th at 5th floor at ang rooftop na lang ang maaari naming puntahan. Pag-akyat namin sa rooftop, isang hindi kapani-paniwalang tanawin ang bumungad. Ang buong Zhengzhou ay naging isang malaking lawa. Ang mga gusali ay lumulutang na parang mga isla at maraming tao ang naghihintay ng rescue sa mga bubong. Tingnan mo yon, sigaw ng isang tao. Isang helicopter ang nakita sa malayo, ngunit isa lang. Hindi ito sapat. May daan-daang libong tao ang nangangailangan ng rescue. Lumapit sa akin si Liu Ziming. Doktor, tingnan mo. Ipinakita niya sa akin ang kanyang cellphone. Nakakagulat. Ang video na kinuha namin ay kumakalat na sa internet. Tila may isang nag-shoot ng palihim at nag-post. Ang views ay tumataas sa real time. 100,000, 500,000, 1 million. Ang mga komento ay dagsa. Humingi ng paumanhin ang gobyerno. Mas mahalaga ba ang Mianzi kaysa buhay? Alam na pala ng Pilipinas. Ibalik niyo ang pamilya ko. Galit ang buong China. Niliwanag ang katotohanan. At hindi na nila ito matiis. Alas, 3 ng hapon. Nagsimula ang isang nakakagulat na broadcast. Hindi ka panipaniwala. Si Liu Ziming ay lumitaw sa main news ng CCTV ng China. Tila mayroon ngang kakampi siya. Mga manonood, ngayon, ilalabas ko ang katotohanan na itinago ng gobyerno. Kalmado siyang nagpaliwanag gamit ang mga materyales na inihanda niya, ang datos ng sistema ng Pilipinas, ang pagbaliwala ng gobyerno at ang trahedyang idinulot nito. Tingnan ninyo ito. Ito ang babala na ipinadala ni Dr. Marilyn Reyes ng Pilipinas. Tingnan ang petsa. 1 linggo na ang nakalipas. Lumabas sa screen ang 3D analysis ng sistema, isang graph at simulation na nagpapakita ng panganib ng dam. Gumamit ang Pilipinas ng AI at satellite data para hulaan ito ng tumpak. Natanggap din namin ang datos na ito, pero binaliwala ito ng gobyerno dahil ayaw nilang tanggapin ang teknolohiya ng Pilipinas. Tumigil ang broadcast pagkalipas lamang ng 5 minuto, ngunit sapat na iyon. Alam na ng buong China ang katotohanan. Pagkatapos noon, mabilis na nagbago ang sitwasyon. Ang Beijing ay naglabas ng mass evacuation order at ang militar ay namobilize, ngunit huli na ang lahat. Ang dam ay umabot na sa limit at ang pagguho ay matter of time na lang. Alas, aings ng gabi. Isang hindi kapani-paniwalang tanawin ang nasaksihan namin sa rooftop ng hotel. Ang mga military helicopter ay dumarating ng marami. Nagsimula na ang rescue operation ng husto. Pero, kulang pa rin. Napakaraming tao ang naghihintay ng rescue. Nagpatuloy si Liu Ziming sa pagre-report. Kinukuha niya ang mga testimonya ng mga survivor sa kamera. Ang aming nayon ay ganap na nawala. Isang nayon na may 500 taong kasaysayan. Kung nagbigay lang sila ng babala, sana ay nakalikas kami. Bobo ako dahil naniwala ako sa gobyerno. Noon, nagring ang aking cellphone. Mula kay Director Huang, Dr. Dubois. Ang boses niya ay pagod na pagod. Hindi na makakaya ng dam. Gaano katagal pa? 2 oras. 3 oras kung matatagalan. Tama ka, doktor. Nagkamali kaming lahat. Huminto siya sandali at idinagdag, pakisabi kay Dr. Marilyn Reyes. Humihingi ako ng paumanhin. Pagsisisihan ko habang buhay ang pagbaliwala sa kanyang babala. Nawala ang linya. Malamang ay nagtatangkang ipagtanggol ang dam hanggang sa huli. Ipinasa ko ang sitwasyon kay Liu Ziming. Agad siyang nag-on ng kamera. Mga kaibigan, kinumpirma ko ngayon lang. Guguho ang dam sa loob ng 2003 oras. Sa mga hindi pa nakalikas, lumipat ka agad sa matataas na lugar. Maniwala kayo sa akin, lumikas kayo. Kumalat ang kanyang sigaw sa internet. Ang mga tao ay nagbahagi ng lokasyon at nagbigay ng mga ruta ng paglikas sa mga komento. Ang mga mamamayan ay nagtatayo ng sarili nilang rescue network. Alas, 8 ng gabi, tumawag ulit si Dr. Reyes. Ngayon, video call na. Dr. Dubois, nagdesisyon ang gobyerno ng Pilipinas na magbigay ng emergency assistance. Magpapadala kami ng rescue team at medical team. Talaga?
Papayag ba ang gobyerno ng China? Ngumiti si Dr. Reyes nang may bahagyang pait. Umuusok na ang internasyonal na opinyon. Hindi na makakatanggi ang China. Ipinakita niya sa akin ang screen ng kanyang laptop. Real-time analysis ng sistema. Tingnan ninyo. Ito ang kasalukuyang estado ng dam. Ang dam ay 3D model na inire-render. Nakagugulat. Ang buong dam ay kulay pula. Ang kulay na nagpapahiwatig ng panganib. Paano mo nakuha ang datos na ito? Hindi ko maitago ang aking pagkamangha. Pagsukat ito ng satellite radar, maaari nating makita ang micro-deformation ng dam ng real-time. Tingnan mo, ang gitnang bahagi ng dam ay umbok na ng higit sa 50 cm. 50 cm. Ang isang istruktura ng konkreto ay na-deform ng ganoon, ibig sabihin ay ganap na itong nawasak sa loob. At tingnan mo ito, ipinakita ni Dr. Reyes ang isa pang screen, pagsusuri ng surface temperature. May friction heat na na-detect mula sa mga bitak. Ebidensiya na mabilis na tumatagos ang tubig. Napakagaling na teknolohiya. Ang ganitong precise analysis ay posible mula sa layong daan-daang kilometro. Doktor, seryosong sabi ni Dr. Marilyn Reyes, malapit nang gumuho ang dam. Ipaalam sa maraming tao hanggat maaari. Kailangan nating iligtas ang maraming buhay. Ipinakita ko ang video call kay Liu Ziming. Agad niya itong ni-shoot at ini-broadcast. Mga kaibigan, real-time analysis ito ng IWMES ng Pilipinas. Malapit nang gumuho ang dam. Maniwala kayo, lumikas kayo. Noon narinig ang isang malakas na ingay mula sa malayo. Parang kulog pero iba, nadama ang bahagyang pagyanig ng lupa. Nagsimula na. Bulong ng isang tao, nanginginig sa takot. Alas, 9:47 ng gabi, nagsimulang gumuho ang dam. Noong una, tumagas ang tubig mula sa isang maliit na butas, ngunit mabilis itong lumaki sa isang dambuhalang bitak at kasabay ng isang malakas na tunog. Ang 122 metro na taas na dingding ng konkreto ay napunit na parang papel. 2 bilyong tonelada ng tubig ang bumuhos sa isang iglap. Ano ba yan? Hindi Pranses o Tsino, kundi Ingles ang natural na lumabas sa aking bibig. Ang pader ng tubig sa malayo ay parang isang dambuhalang tsunami. Ang tubig na kasing taas ng 10 palapag na gusali ay sumugod sa 100 km/h, nilalamon ang lahat sa daraanan. Sumigaw ang mga tao. May nagdasal, may sumigaw ng pangalan ng pamilya. Ang rooftop ng hotel ay naging impyerno. Ngunit sa kabutihang palad, hindi umabot ang tubig sa aming lugar. Malayo ang Zhengzhou sa dam at lubog na ang buong lungsod. Kaya ang karagdagang pagtaas ng level ng tubig ay nanatili sa 2,003 metro. Pero ang mga nayon sa ilalim ng dam, ang lugar na tinitirhan ng 300,000 katao. Inilapag ni Liu Ziming ang kamera at umiyak. Tapos na ang lahat. Ang simula ng pagbabago. Kinabukasan, inilikas kami ng rescue helicopter sa isang ligtas na lugar. Pagdating namin sa temporary shelter, maraming survivor ang naroon. Lahat ay tulala. Ang balita ay patuloy na umuulan. Hindi bababa sa 100,000 ang nawawala matapos ang pagguho ng dam. Gobyerno ng China, umamin sa pagkakamali sa initial response. International community, nagbigay ng emergency aid sa China. Ngunit ang pinakanakakagulat na balita ay iba. Integrated Water Management and Information System, IWMES, ng Pilipinas. Tumpak na nahulaan ang kalamidad. Ang mga pangunahing media sa buong mundo, kabilang ang Estados Unidos, United Kingdom at Pilipinas, ay sabay-sabay na nag-ulat tungkol sa teknolohiya ng Pilipinas. Mas tumpak ang AI Disaster Prediction System ng Pilipinas kaysa sa gobyerno ng China. Ang trahedyang dulot ng face diplomacy. Ang siyensiya ay humanitarianism na lumalampas sa mga hangganan. Lalo na ang broadcast ni Liu Ziming ay kumalat sa buong mundo at nagdulot ng malaking reaksyon. Ang tapang ng isang babae ang naglantad ng katotohanan. Nakita ko ulit si Liu Ziming sa shelter. Nagpapatuloy pa rin siya sa pagre-report. Dr. Dubois, gusto ko pang mag-interview. Ngayon ay sa isang proper broadcast na. Nag-interview kami sa isang sulok ng shelter. May proper camera at ilaw na. Dr. Dubois, ano sa tingin mo ang aral na natutunan natin sa insidenteng ito? Nag-isip ako sandali at sumagot. Walang hangganan ang siyensiya. Ang mahalaga hindi kung teknolohiya ba ito ng Pilipinas, China o Pransiya. Ang mahalaga ay kung maililigtas ba ng teknolohiyang iyon ang mga tao.
Ano ang masasabi mo sa reaksyon ng gobyerno ng China? Ang miyanzi at karangalan ay maaaring maging nakamamatay minsan, lalo na sa mga isyu na may kinalaman sa buhay ng tao. Umaasa ako na magiging aral ito. Pagkatapos ng interview, tahimik na sinabi ni Liu Zhiming, "Salamat, Doktor. Dahil sa iyo, maraming tao ang nakaalam ng katotohanan." Kinagabihan, may nangyari na nakakagulat. Ang central government ng China ay naglabas ng isang opisyal na apology at ang premier mismo ang lumabas. Labis kaming humihingi ng paumanhin sa trahedyang ito. Inamin namin ang pagkakamali sa initial response. Lalo na, ang pagbaliwala sa babala ng Pilipinas ay isang nakamamatay na pagkakamali. Pagkatapos, inihayag ang isa pang makasaysayang desisyon. Ang China ay magsisimula kaagad ng kooperasyon sa Pilipinas sa Disaster Prediction Technology. Ipakikilala namin ang Integrated Water Management and Information System, EWMES, sa buong bansa. Ang China, na labis na nagpapahalaga sa Mianzi, ay opisyal na umamin ng pagkakamali at nagpahayag ng intensyon na gamitin ang teknolohiya ng Pilipinas. Isang makasaysayang sandali. Gabi na nang muli kaming nag-usap ni Dr. Marilen Reyes. Online kami. "Doktor, narinig mo ba? Nagdesisyon ang China na gamitin ang sistema." Ang boses ni Dr. Reyes ay may bakas ng ginhawa. "Opo, narinig ko. Huli na, pero mabuti. Ngayon mas maraming buhay ang maililigtas. Ang teknolohiya mo ay nagbabago ng mundo." "Hindi," mapagkumbabang sagot ni Dr. Reyes. "Ang teknolohiya ay kasangkapan lamang. Ang mahalaga ay ang puso ng mga taong gumagamit nito. Nangyari ito dahil may mga taong lumaban para sa katotohanan. Tulad mo, Doktor, at ni Liu Zhiming." Kinabukasan, dumagsa ang reaksyon ng internasyonal na komunidad. Una, naglabas ng emergency statement ang United Nations. Ang baha sa China ay isang halimbawa ng kahalagahan ng internasyonal na kooperasyon. Ang IWMES ng Pilipinas ay dapat maging common asset ng sangkatauhan. Inihayag ng UN Secretary General na bibisita siya sa Pilipinas upang talakayin ang mga paraan upang ipalaganap ang sistemang ito sa mga bansa na madaling tamaan ng kalamidad. Mabilis din ang reaksyon ng Estados Unidos. Ang Pangulo mismo ang nagsalita. Makikipagtulungan kaagad ang Estados Unidos sa Pilipinas para gamitin ang sistemang ito. Para sa kaligtasan ng mga mamamayang Amerikano, kailangan nating gamitin ang pinakamahusay na teknolohiya. Mas prangka ang pinuno ng US Weather Bureau. Inamin ko. Mas advanced ang disaster prediction technology ng Pilipinas kaysa sa amin. Mas mahalaga ang buhay ng mamamayan kaysa sa karangalan. Ganoon din sa Pilipinas. Ang sistemang ito ay mahalaga para sa Pilipinas na madalas tamaan ng bagyo at lindol. Nagsimula ang Pilipinas ng full technical cooperation at sinimulan ang pagtatayo ng sistema sa buong bansa. Kumilos din ang European Union. Inihayag ng presidente ng EU Commission, ang dapaput panbansa ng European Union ay sabay-sabay nagagamit ng sistema. Sa panahon ng climate change, kailangan nating tumugon ng sama-sama sa mga kalamidad na lumalampas sa hangganan. Lalo na ang Germany at Pransiya ay naging aktibo dahil sa malubhang pinsala ng baha sa Europa kamakailan. Ilang araw ang lumipas, inimbitahan ako ng gobyerno ng Pransiya. Sa loob ng eroplano pabalik, marami akong naisip, magbabago ba talaga ang mundo dahil sa insidenteng ito? Pagdating ko sa Paris, dumagsa ang media. Pagbabalik ng bayani ang headline sa front page ng pahayagan, ngunit hindi ako bayani. Ang tunay na bayani ay si Liu Zhiming, na naglabas ng katotohanan sa panganib ng kanyang buhay, at si Dr. Marilen Reyes, na nagpatuloy sa pagbibigay ng babala mula pa sa simula. Nakilala ko si President Macron sa Élysée Palace. Dr. Dubois, ipinagmamalaki ka ng Pransiya. Salamat sa pagpapanatili mo ng scientific integrity. Presidente, kailangan din ng Pransiya ng sistemang ito ngayon. Ang baha sa Seine, ang sunog sa kagubatan sa Timog. Kailangan nating maghanda. Tumango si President Macron. Nakikipag-ugnayan na kami sa gobyerno ng Pilipinas. Gusto kong ikaw ang maging head ng panig ng Pransiya, Dr. Dubois. Isang hindi inaasahang alok. Ngunit determinado na ang aking puso. Salamat. Ngunit gusto ko munang pumunta sa Pilipinas at matuto ng husto. Gusto kong unawain ng buo ang espiritu at teknolohiya ng sistema bago ito ilapat sa Pransiya. Isang linggo ang lumipas, muli akong sumakay sa eroplano.
Ngayon, patungo ako sa Maynila. Pagdating ko sa airport, si Dr. Marilyn Reyes mismo ang sumalubong sa akin. Doctor, welcome to the Philippines. Dr. Reyes, sa wakas ay nagkita na rin tayo. Maraming salamat sa lahat. Nagkamay kami ng mainit. Para kaming matagal ng kasamahan, kahit ngayon lang kami nagkita. Paglabas namin sa airport, naghihintay ang mga reporter ng Pilipinas. Ngunit magalang na tumanggi si Dr. Reyes. Pagod ang doktor. Sa ibang araw na lang ang interview. Sa loob ng kotse patungong Maynila, ipinaliwanag ni Dr. Reyes ang kasalukuyang sitwasyon. May malaking pagbabago sa Tsina. Kilala mo si Director Huang, hindi ba? Buhay siya at dumating sa Pilipinas. Si Director Huang? Akala ko ay nagpakasakit siya para sa dam? Mabuti na lang at na-rescue siya. Pagkatapos maalis sa lahat ng kanyang posisyon, pumunta siya rito at nag-aaral from scratch. Sabi niya, late na, pero gusto niyang matuto ng tama. Nakakagulat ang pagbabago ni Director Huang. Ang taong puno ng karangalan ay itinatapon ng lahat at nagsisimulang muli. At si Liu Ziming ay nasa Pilipinas din. Hindi na siya makakapagtrabaho sa Tsina, kaya nag-exile siya. Nagtatrabaho siya ngayon bilang special correspondent sa isang news agency ng Pilipinas. Si Liu Ziming, ang kanyang tapang ang nagpabago sa lahat. Ang pilosopiya ng teknolohiya. Kinabukasan, binisita ko ang headquarters ng Advanced Hydrology Research Institute of the Philippines, AHRE. Hindi gaanong kalakihan ang gusali, ngunit punong-puno ito ng state-of-the-art technology. Ito ang Central Control Room ng IWMES, sabi ni Dr. Reyes. Isang dambuhalang screen ang nagpapakita ng mapa ng water system ng buong Pilipinas. Real-time data ang dumarating mula sa daan-daang sensor. Ang AI ay nagpoproseso ng milyon-milyong data kada segundo. Sinusuri nito ang mga pattern at kinukuha ang mga senyales ng abnormalidad. Nakaka-impluwensya talaga. Ngunit mas nakakagulat ang mga taong nagpapatakbo ng sistema. Ang team namin ay binubuo ng 20 tao. Mga meteorologist, hydrologist, AI expert at mga practitioner na may malawak na karanasan sa field. 20 katao ang nagmo-monitor sa buong Pilipinas. Nagulat ako sa efficiency nila. Tanghalian, nakilala ko ang isang special guest, si Director Huang at Liu Ziming. Ibang-iba na si Director Huang, casual na damit, sa halip na suit, isang mapagpakumbabang ngiti, sa halip na may autoridad na ekspresyon. Dr. Dubois, masaya akong makita ka ulit. At humihingi ako ng paumanhin. Binaliwala ko ang babala mo. Nakaraan na yan. Ang mahalaga ay ang hinaharap. Masigla na rin si Liu Ziming. Maraming nagbago dahil sa iyo, Doktor. Nagsisimula na ring magbago ang Tsina. Ang mas batang henerasyon ay humihingi ng transparency at accountability. Kumain kami ng Filipino cuisine at nag-usap tungkol sa hinaharap. Kahit iba-iba ang aming nasyonalidad, iisa ang aming pangarap. Isang mundo kung saan walang mamamatay pa dahil sa kalamidad. Hapon, nagsimula ang training para sa sistema. Nakakagulat, may 12-dosenang trainee rito. Mula sa USA, Pilipinas, Germany, India, Brazil, mga eksperto mula sa buong mundo. Ang core ng sistemang ito ay hindi ang teknolohiya, sinimulan ni Dr. Reyes ang kanyang lecture. Ang core ay ang pilosopiya, pangunahing prioridad ang buhay, transparency at kooperasyon. Nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag. Ang datos ay dapat ilabas. Kung ang impormasyon ay pinapamahalaan ng iisa, ang mga mamamayan ang magdurusa. Inilalabas namin ang lahat ng data ng real time. Ito ay isang revolusyonaryong diskarte. Karamihan sa mga bansa ay itinuturing na classified information ang ganoong impormasyon, ngunit ang Pilipinas ay kabaligtaran. At mahalaga ang partisipasyon ng mamamayan. Ang aming sistema ay may alert function mula sa mga mamamayan. Ang boses ng field ang pinakatumpak. Pagkatapos ng klase, lumapit sa akin si Director Huang. 20 taon akong nag-manage ng dam, pero ngayon lang ako nakakita ng ganitong approach. Palagi kaming nagbibigay lang ng utos mula sa itaas pababa. Binaliwala namin ang boses ng mamamayan. Ang kanyang pag-amin ay mapait, ngunit ang mahalaga ay napagtanto niya ito kahit huli na. Ang global na pagkalat. Nang matapos ang unang linggo ko sa Pilipinas, nagdesisyon ako. Hindi lang pag-aaral ng teknolohiya, kundi pag-uumpisa ng bagong proyekto rito. Dr. Reyes, may proposal ako.
Bakit hindi tayo mag-develop ng European version ng sistema magkasama? Nagliwanag ang mga mata ni Dr. Reyes. Magandang ideya. Ang Europa ay ibang challenge. Maraming bansa ang nagbabahagi ng iisang ilog. Agad kaming bumuo ng isang project team. Nagtipon ng mga eksperto mula sa Pilipinas, Pransiya, Germany at Netherlands. Kasali rin si Director Huang sa team. Mahalaga ang kanyang karanasan sa China. Magsimula tayo sa Rhine River Project, suhestiyon ko. Ito ay isang ilog na dumadaloy sa 6 na bansa, simula sa Switzerland hanggang sa Netherlands. Masigasig na nagdebate ang mga miyembro ng team, mga regulasyon ng bawat bansa, problema sa pagbabahagi ng data, language barrier, maraming hamon, ngunit lahat ay motivated. Habang umaabante ang proyekto, may nangyari na nakakagulat. Opisyal na nagdeklara ng suporta ang European Union, hindi lang budget, kundi pati political support. Ito ang magiging bagong modelo ng kooperasyon sa panahon ng climate change, ang sabi ng presidente ng EU Commission. Pagkalipas ng isang buwan, nakita ang unang resulta. Nagkabit kami ng 100 sensor sa itaas na agos ng Rhine sa bahagi ng Switzerland. Nagsimula nang pumasok ang real-time data. Ito ang simula, ngumiti si Dr. Reyes. Sa loob ng isang taon, mako-cover natin ang buong Rhine River. Kinagabihan, nagkaroon kami ng celebration party. Ang mga miyembro ng team mula sa iba't ibang bansa ay nagdala ng pagkain ng kanilang bansa. Filipino adobo, French wine, German beer, Chinese dumplings. Ito ang tunay na internasyonal na kooperasyon, sabi ni Liu Ziming habang nagtotoast. Lumalampas sa mga hangganan, para sa buhay. Itinaas ng lahat ang kanilang baso. Iba-iba ang nasyonalidad at wika, ngunit iisa ang aming layunin. Habang nagpa-party, may balita na lumabas. Inihayag ng gobyerno ng China na natapos na ang unang yugto ng pagpapakilala ng sistema. Pagkatapos ng Beijing at Shanghai, ang sistema ay naitayo sa 10 pangunahing lungsod. Nagsimula na ang pagbabago, sabi ni Director Huang, na tila na antig. Huli na, pero ngayon. At ngayon lang ako lubos na nakaunawa. Bilang neighboring country, marami pa pala kaming dapat matutunan. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko. Hiwalay tayo sa hangganan, pero nag-iimpluwensiyahan tayo. Ngayon, magiging isa na tayo ulit sa teknolohiya. Noon, nagring ang cellphone ni Dr. Reyes. Pagkatapos sagutin, bumalik siya nang may masayang mukha. Magandang balita. Nagdesisyon ang United Nations na gawing international standard ang sistemang ito at magsisimula sila ng support program para sa mga developing countries. Nagpalakpakan ang lahat. Sa wakas, ang sistemang ito ay magiging isang tunay na global system. Lumipas ang 6 na buwan. Maayos ang takbo ng proyekto sa Europa. Natapos na ang paglalagay ng sensor sa Rhine at Rhone. Isang araw, dumating ang unang flood prediction. Ang level ng tubig sa gitnang agos ng Rhine ay inaasahang tataas ng mabilis. Mag-issue na alert sa Cologne area. Agad na tumugon ang autoridad ng Germany at napigilan ang pinsala. Walang namatay. Lahat ay masaya sa tagumpay na ito, ngunit ang pinakamasaya ay si Director Huang. Sa wakas, nagagawa ko na ang trabahong pinapangarap ko. Ang pagliligtas ng mga tao may luha sa kanyang mga mata. Sa loob ng 7 taon, naglingkod siya sa sistema at ngayon lang niya naramdaman ang tunay na fulfillment. Isang araw, isang special guest ang bumisita, ang bagong pinuno ng Ministry of Water Resources ng China. Nakakagulat, isang batang babae na nasa 40s. Ako si Chang Lina. Opisyal akong humihingi ng paumanhin sa ngalan ng gobyerno ng China at humihingi ako ng kooperasyon. Ang kanyang attitude ay ibang-iba sa mga nakaraang opisyal ng China, mapagpakumbaba at bukas. Pagkatapos ng trahedya sa dam, malaki ang pagbabago sa China. Lalo na ang mas batang henerasyon ay humihingi ng change. Transparency, scientific approach, international cooperation. Ang China ay tumatahak na sa bagong landas. Nagbigay si Chang Lina ng isang konkretong proposal. Ipakikilala namin ng buo ang sistemang ito sa 80,000 dam sa China. Gusto naming makipagtulungan sa team ng Pilipinas at Europa at gusto naming hilingin kay Director Huang na tulungan kami ulit. Nagulat si Director Huang. Ako? Pero ako ang taong nagkamali. Hindi, mariing sabi ni Chang Lina. Ikaw ang unang umamin ng pagkakamali at nagsimulang mag-aral ulit. Kailangan namin ang tapang na iyon. Sa huli, sumali si Director Huang bilang senior consultant sa proyekto ng China.
Mahalaga ang kanyang karanasan sa pagdaig sa pagkakamali. Nagpatuloy ang pagpapalawak ng proyekto. Nabuo ang Africa Team at South America Team. Ang buong mundo ay nagsimulang magkonekta sa iisang network, ang Global System. Pagkalipas ng isang taon, isang makasaysayang seremonya ang ginanap sa Geneva, ang inauguration ceremony ng Global Integrated Water Management and Information System. Nagtipon ang 150 bansa at ang UN Secretary General mismo ang namuno. Ngayon, isang bagong kabanata ang binuksan sa kasaysayan ng tao. Ang pangarap ng isang mundo kung saan walang mamamatay pa dahil sa unpredictable natural disaster ay nagiging realidad. Si Dr. Marilyn Reyes ang nagbigay ng keynote speech. Ang sistemang ito ay hindi lamang teknolohiya, ito ay isang platform ng kooperasyon. Lumampas tayo sa mga hangganan, sa mga sistema at nagkaisa tayo para sa iisang layunin, ang pagliligtas ng buhay. Ang mga survivor ng dam disaster ay inimbitahan din sa seremonya. Nagbigay sila ng mga testimonya. Kung mayroon sanang sistemang ito, buhay pa ang pamilya ko. Nagpapasalamat ako na nagkaroon ng ganitong sistema ngayon. Umaasa ako na hindi mararanasan ng ibang tao ang sakit na dinanas ko. Pagkatapos ng seremonya, bumalik ako sa Paris. Ngunit hindi na lang ito ang aking bayan. Ito ang headquarters ng European System. Sa opisina na nakatanaw sa Seine River, araw-araw kong minomonitor ang data ng mundo. Hindi lang Pransiya, kundi pati ang drought sa Spain, ang baha sa Italy, at ang avalanche sa Scandinavia. Isang hapon, may tumawag na masayang-masaya, si Liu Ziming. Doktor, may magandang balita. Ang documentary na ginawa ko ay nanalo ng International Journalism Award. Congrats! Kinilala ang tapang mo. Hindi lang sa akin ang award na ito. Sa lahat ng lumaban para sa katotohanan. At sa mga namatay, medyo nanginginig ang boses niya. Ang sakit ng pagkawala ng kanyang pamilya ay hindi pa rin nawawala. Ngunit ginagamit niya ang sakit na iyon para gumawa ng mas magandang mundo. Lumipas ang mga taon. Ang Global Network ay nagkonekta sa 150 bansa at may potensyal itong magligtas ng daan-daang libong buhay bawat taon. Nagsimula na ring magbago ang Tsina. Nagsimula na silang magkabit ng sistema sa ilan sa kanilang 80,000 dam at inamin nila ang kahalagahan ng transparency at kooperasyon. Si Director Huang ay masigasig na nagtatrabaho ngayon bilang private consultant sa sistema ng Tsina. Ang kanyang kwento ng pagbangon mula sa pagkakamali ay nagbibigay inspirasyon sa maraming tao. Ang pag-amin ng pagkakamali ay ang bagong simula. Iyan ang lagi niyang sinasabi. Si Dr. Marilyn Reyes ay nagpapatuloy sa pagpapahusay ng sistema upang maging mas tumpak, mas mabilis, at mas maraming buhay ang mailigtas. Ang teknolohiya ay kailangang patuloy na umunlad upang mas maraming buhay ang mailigtas bukas kaysa sa na-save ngayon. Ngayon, 65 na ako. Edad na para magretiro, ngunit marami pa akong dapat gawin. Nagsisimula pa lang ang Africa Project at kailangan pang lutasin ang problema ng water scarcity sa Middle East. Tuwing umaga habang umiinom ng kape at tinitingnan ang Seine River, naaalala ko ang takot at desperasyon na naramdaman ko sa rooftop ng hotel sa Zhengzhou noong araw na iyon. Ngunit ang desperasyon na iyon ay naging pag-asa. Ang teknolohiya ay malamig, ngunit ang puso ng mga taong gumagamit nito ay mainit. Natutunan ko na maaari tayong magtulungan sa kabila ng mga hangganan at sistema. At higit sa lahat, ang tapang ng isang tao ay maaaring magpabago sa mundo. Ngayon, ang sistemang ito ay tahimik na gumagana, nagtitipon ng data, nag-aanalisa, at nagbibigay ng babala sa iba't ibang bahagi ng mundo. Karamihan sa mga tao ay hindi alam ang pagkakaroon nito. Ngunit ligtas silang natutulog dahil gising ang sistemang ito, 24 oras. May isang litrato sa aking mesa, si Dr. Marilyn Reyes, Director Huang, Liu Ziming, at ako, kinuha sa Maynila. Iba-iba ang nasyonalidad at nakaraan, ngunit mga kasamahan kami na may iisang pangarap. Ang teknolohiya ay nagliligtas ng mga tao. Ang linyang laging sinasabi ni Dr. Reyes ay naging paniniwala ko na ngayon. Patuloy akong tatahak sa landas na ito upang magligtas ng mas maraming buhay, upang makagawa ng mas ligtas na mundo. Ito ang aking kwento. Ang kwento ng kalamidad at pag-asa na nasaksihan ng isang siyentipiko at ang kwento ng pagbabago na patuloy na nangyayari ngayon. Salamat. Ito ang nakakagulat na testimonya ni Dr. Andre Dubois. Ano ang masasabi mo? Ang nakakaantig na kwento
kung paano nagpakita ng potensyal ang teknolohiya ng Pilipinas na magligtas ng libu-libong buhay sa gitna ng tinangkang itago na kalamidad ng China. Muli nating naitala sa ating puso ang aral. Ang tunay na halaga ng teknolohiya ay ang pagliligtas ng tao. Ibahagi ang video na ito at sana ay kumalat ang sistemang ito ng Pilipinas sa buong mundo at mas maraming buhay ang mailigtas. I-like at i-subscribe din po. Sa susunod, magdadala kami ng mas nakakaantig na kwento. Wakas ng file.